Oh, ito Hello, na kasama na Daddy. natin ngayon ang chairperson po ng Hmm. Bayan o Bagong Alyansang Makabayan sa kanila pa rin pong reaksyon dito sa pinalobong MAIFI budget. Sir Teddy Casino, good morning po, sir. Good morning, DJ Chacha, Arnold, at Good magandang umaga po sa lahat ng morning. nanonood at nakikinig. Thank you po for being on the show. Sir, sinabi po mismo ng bayan dito sa statement ninyo na nung unang araw po ng BICAM deliberations, ang tawag nyo po triumph of pork barrel over people's needs. Sa madaling salita, ano po ang pinaka nakita ninyo na problematic dito po sa nangyayari ngayon na Open BICAM para po sa ating 2026 budget? Of course, DJ, ang isa talagang binabantayan natin dyan sa Bicameral Conference Committee ay yung pork barrel funds. At whether ito ay mababawasan o matatanggal tulad ng hinihiling ng marami sa ating mamamayan, dulot nga nitong nakita nating grabing korupsyon sa hindi lang sa flood control kundi sa marami pang aspeto ng pamamahala. At nakakalungkot na sa unang araw nanaig pa rin ang pork barrel. Particularly nabanggit mo yung medical assistance program sa halip na lumiit lumaki pa at nag-budget sila ng 51 billion. Ito yung mga guarantee letter system ng paghingi ng financial assistance para sa mga pasyente, mga mahihirap na pasyente. At isang napaka-oppressive na forma ng pork barrel yan kasi talagang ginagamit ang pondo ng bayan para makakuha ng loyalty, patronage, utang na loob sa ating mamamayan ng mga politiko. May iba pang mga funds, yung farm-to-market roads, nadagdagan din. Naging 33 billion. Sa kabila ng ang initial proposal ng Malacanang dyan is 16 billion. Naging 32 billion pagdating sa House. Pagdating sa BICAM, ay nadagdagan pa sa halip ng mabawasan. At alam naman natin, ang farm-to-market roads, next to flood control, ang pinaka-notorious sa usapin ng ghost projects, overpriced, at may malalaking mga kickbacks. Oo. Nabanggit nyo nga po na nalulungkot po kayo na nanaig pa rin ang pork barrel. Dahil po sa pagkadismaya nyo, dun sa first day pa lang naman po, kung Mm-mm. sakali na open BICAM natin, we don't know what's gonna happen dun sa susunod na open BICAM. Baka bawasan ba nila ito dahil sa public outrage? Makinig kaya sila sa taong bayan? Pero kung sakali man na magtuloy po ito, especially yung sa MAIFIP, kasi mukhang pirma na lang ng Pangulo ang inaantay natin dun eh. Parang napagkasunduan na yata nila na 51 billion Approved pesos na. yan. Mm. Ano po ang magiging aksyon ng grupong bayan kung yung iba pa nating mga binabantayan hindi nila bawasan yung insertions dito? Ah, may ilang araw pa naman ang BICAM, ano? So baka naman magbago ang isip dahil nga sa public pressure. Ang sabi kahapon, hahabulin daw doon sa special provisions. At titiyakin nila na walang hindi makakaepal ang mga congressman at senador dito sa MAIP. Pero hindi ko ma-imagine paano kasi ang usapin diyan yung guarantee letter eh. Eh kahit na wala ang congressman doon sa mismong ospital, kahit wala siyang tarpaulin doon, Oo. the fact na sa kanya dadaan, sa kanya pipila yung pasyente para sa guarantee letter, yun na yun. Bilang Ngayon, hindi lang sa first day, yung second day, na-suspend yung session, Yes, nagkaroon ng deadlock. yesterday, oo. Dahil doon naman sa budget ng DPWH, 54 Mm. billion na gustong ibawas ng Senado, ayaw pumayag ng Kongreso. At bakit mahalaga ito? Kasi yung 54 billion na binawas ng ng Senado, ah, yung halaga kasi ng projects, diyan nakabatay yung kickbacks o yung SOPs na natatanggap ng mga legislators, both congressmen and senators. At kapag binawasan mo yung figure for these projects, babawasan mo rin yung kanilang SOPs o yung kanilang kickbacks. Kaya palagay ko yan ang mayor na dahilan. Bakit gusto nilang i-retain yung original budget bagamat sinasabi na ng DPWH na makakatipid sila dahil binabaan na nga nila yung actual cost. Pero yung initial project cost, Mm-mm. gusto nilang panatilihing mataas kasi diyan nakabatay yung Gusto kickbacks. nila oo. ibalik dati. Tama po ba yung narinig ko? Kayo po ay naniniwala na sa pagbabalik, kung maibalik man yung budget ng DPWH?
Dyan yun? Yan yun mismo, yung kickback na? Oo, ito yung lumalabas sa hearings kung tatandaan mo dito sa flood control. As early as na stage ng National Expenditure Program, ito yung budget proposal ng Pangulo, may advance payment na yung SOP eh. Yeah, Kapag oo. pumasa na ito sa General Appropriation Bill sa House, may advance na naman yan. At kapag napirmahan na ng Presidente yung General Appropriations Act, may advance na naman. Saan nakabatay yung figure ng advance? E di doon sa project cost. Kaya kapag binawasan mo yung project cost, at yan yung essentially, yan ang ginawa ng Senado, babawasan mo rin yung kickback. It doesn't matter kung ano yung actual implementation, whether nakatipid ba ang DPWH dun sa actual implementation later on. Ang importante sa congressman at senador, yung project cost, kasi yun yung pinagbabatayan ng porsyento ng kickback. At yun yung dahilan kung bakit pabor sa kanila na mataas ang project cost. Bilang dati pong miyembro ng Kongreso, Sir Teddy Catino, ito nga po, pwede ba talaga natin, can we do away with the MAIFIP program? Pwede, kasi dati hindi naman, may maliit lang yung program na yan eh. Parang sabihin na natin, kung yung DPWH budget is the cake, ang icing, yan yung mga soft projects na tinatawag. Yan yung MAIP, yan yung AIX ng DSWD, yan yung TUPAD, meron ka pang tulong-dunong ng CHED, yan yung icing. So pwede nating bawasan yung icing. Pwede namang nipisan na lang natin yung icing eh. Ngayon yung MAIP na yan, palaki ng palaki. Last year, 42 billion lang yan. Ngayon, nasa 51 billion na yan. Ang sinasabi nga natin, ilagay na lang yan sa PhilHealth, or sa mga public hospitals mismo. Bakit kailangan dumaan pa sa congressman? In the past, meron na rin yan, pero hindi ganito kalaki. Lumobo na ng lumobo sa ngayon. So at least malinaw po no yung inyo pong stand dyan sa bayan, pero you have to wait pa for the deliberations na matapos bago po kayo gumawa ng aksyon. So you're still expecting na may mababawas kahit papano dito sa mga nakikita nating figures ngayon. Natatawa si Sir Teddy Casino. Hindi naman Malabo na po ba? Malabo na po ba itong mabawasan? Parang gusto ko tuloy kunin ang inyong reaksyon doon sa PCIJ report tungkol doon sa paglobo din ng budget sa distrito po ni House Speaker D, ni Swansing sa kanyang kapatid, at yung sinasabi pa rin ng PCIJ report na somehow parang yung budget ng dating House Speaker kitang-kita pa rin, malaki pa rin. DJ Chacha, libre naman mangarap, lalo na't Pasko ngayon. Pero nakabaon kasi talaga sa sistema yung pork barrel allocations eh. At talagang ang BICAM, pinaglalabanan dyan yung hatian ng pork. Yung ibang mga non-contentious items, yung mga budget ng ahensya na hindi naman pinagkakakitaan, kita nyo mabilis na lumulusot yan. Pero pagdating na dun sa mga pork funds, tulad ito na nga, DPWH, mga hard projects at yung soft projects na nabanggit mo, yan ang pinagtatalunan talaga dyan. So, hindi naman masamang mangarap, pero ang isang iniisip na namin, kung sakaling yan nga ang klase ng budget na maipatupad, there can be some legal challenges o constitutional challenges. Okay. Kasi kung matatandaan mo, yung 2013, ang malinaw sinabi ng Korte Suprema, dapat walang papel ang legislators sa implementation nitong mga budget na ito. At makikita natin na yung pagkuha ng mga guarantee letters, ng mga referrals, o yung pag-require ng guarantee letters, ng mga referrals para sa scholarships, ng mga recommendations mula sa congressman bago makakuha ng ayuda ang ating mamamayan, that can be considered post-enactment interventions ng legislators. At pinag-aaralan namin, pwedeng questionin yan eventually sa Supreme Court. Oo. So mukhang doon po kayo papunta kung sakali man na hindi Kung magbago itong sakali mga man, figure na ito. Oo, kasi obvious na sa halip na lumiliit, Lumalaki. sa kabila ng protesta ng nangyari dito sa flood control, parang lumalaki pa yata yung pork barrel. But specific po kayo, just in case matuloy yung paghahain ng petisyon sa Korte Suprema, kung di man mabago yung figure, specific on the MAIFIP budget? Ang naiisip ko offhand,
MyIFIP, yung tulong-dunong may ano rin yan eh. Bagamat informal, may system of referrals din yan eh. Oo, sa DepEd Ah, budget. Oo, sa CHED. I think even the school building programs may papel. Ang isang problema dito, DJ, dahil nga sa naging ruling ng Supreme Court noong 2013, informal na yung mga sistemang ito. So medyo it will be a challenge sa ating mga abogado paano ido-document at patutunayan yung informal system na kailangan dumaan kay Kong bago ma-implement ang isang project, bago mabigay ang scholarship. Yung sa MAIF malinaw kasi yung guarantee letter talagang black and white nakikita natin yun. So we have to wait for that kung ano man ang magiging laman po ng inyong petisyon. Sabi nyo nga mukhang hindi lang ito about MAIFIP, maging sa iba pang mga proyekto no, na sa tingin ninyo dapat offhand dito ang mga legislators po natin. Ang isa pang kailangan natin, DJ, Yes po. hanggang ngayon wala pa tayong listahan ng mga insertions at amendments na pinasok ng mga congressman at senador. Wala pa tayong listahan ng allocables. Ito yung mga projects na nakabaon sa budget ng DPWH per district at per senator. Importante ring makuha natin yan. We are asking the BICAM at ilang araw na natin hinihiling na ilabas ito ng Bicameral Conference Committee. Wala pang ganon. Oo, baka siguro after the deliberations po nila ito ilalabas. Tama po ba iyon, Kong? Sana nga po. Sana nga po. Natawag ko tuloy siyang Kong kahit dati namang Kong ito. Sa bagay, dati namang Kong. Kaya medyo kabisado rin ni Sir Teddy Casino eh. Yung masakit man sa pusong pakinggan pero sinasabi niya, nakabaon na kasi yung pork system. Oo. Imposible po? Nawala talaga yon, Sir? Posible siguro palitan natin ng gobyerno. Abolish Congress? Kagaya po ng panukala ng iba? May mga nagpapanukala na po noon. Meron nga mga gusto. Medyo- Last time binabanggit ni Manong Ted about the unicameral system. Baka mas beneficial for the people kasi kakaunti po o magiging less yung gastos ng bayan. Ngayon kasi napakadami nila. Oo, at saka sila talaga ang nagdidesisyon eh. Pagdating sa budget, ito yung power of the purse na tinatawag. Ang may hawak talaga niyan ang Congress at ang Senate. So to expect, parang anti-dynasty bill yan eh. To expect na puputulin ng Kongreso at Senado yung kanilang pakinabang dyan sa pork na yan, medyo mahirap. Except kung meron talagang malaking pagbabago ng sistema at mangangailangan ng people power siguro at pagbabago ng gobyerno para makamit ito. Pero yan ang mga pagsisikapan pa natin lahat bilang mamamayan. At ito nga pong word of the day natin ngayon, na deadlock. Ano masasabi nyo rito? Ano bang reaksyon nyo dito? Hindi kaya meron ba talagang, may paninindigan nga po kasi yung Senate na kung ano yun nandyan, hanggat maaari, yan na yun. Oo, pero yung Congress humihirit at meron pang gustong iharap na miyembro, si Secretary Vince Dizon. Sa tingin niyo po ba, itong mga bakanting oras na to, na hindi sila online, may mga pag-uusap na rin yan sa likod kung papaano mangyayari? Ganun talaga yon. The real negotiations, the real horse trading happens outside of the live stream. Aray ko po. Kahit hindi live stream yung 9 years tayo sa Congress Maraming pagkakataon pag mainit ang debate at hindi magkasundo, sinususpend ang session. Kapag sinuspend ang session, mag-uusap-usap na yan at ire-resolve nila, and then pag resume ng session, ayos na, mabilis na lang yon. Hindi na malalaman ano yung mga pinag-usapan. Yan ang isa nating bantayan. Maganda nga sana kung ang mikropono, kahit wala na sa live stream, mas maganda yung mikropono doon sa mga huddle-huddle Diyan mo talaga malalaman ano yung paano dinidecide yan. Ano pong pakiwari? Sana sa deadlock na ito, sana manatiling matibay ang Senado sa kanilang posisyon. Yeah, Nabawasan stand yung nila. DPWH funds. Yun. Kasi talagang kitang-kita. Notorious, kumbaga. Oo. At sana naman maging matibay ang Senado sa kanilang paninindigan. Huwag silang bibigay. Okay.
Maraming Oo. salamat po. Sir, last na lang po, anong papel ang dapat gampanan ng publiko? Kayo po sa grupong bayan, nasabi nyo, kung hindi kayo maging happy dito sa figures na makita nyo after the BICAM deliberations, siguradong pupunta kayo sa Korte Suprema. Ang taong bayan na nakikinig ngayon, ano po ang dapat naming maging papel dito sa nangyayaring open BICAM? Unang-una, ang attitude natin dapat dyan, pera natin yan. So, katulad ng sweldo natin, pinag-uusapan paano gagastusin, dapat ganun din ang ating feeling kapag pinag-uusapan ng budget. At kapag nakikita nating mukhang ididispalko o nanakawin yung ating pera, unang-una dapat tayong mag-ingay. Dapat natin alamin ano yung mga pangyayari. So, keep ourselves informed, maging vigilant tayo, at kung kailangan mag-ingay, kung kailangan mag-action ulit tayo para pigilan yung pagnanakaw sa ating pera, yun ang dapat natin gawin. Ayun, malinaw na malinaw. Lahat po tayo itututok sa susunod na araw kung kailan man po sila magko-convene ulit para po dito sa Open BICAM natin for the 2026 budget. Maraming salamat po sa oras, Sir Teddy Casino, ang chairperson po ng grupong Bagong Alyansang Makabayan. Thank you so much, sir. Salamat, DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Teddy. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.